na araw matapos ang lindol sa Mindanao. Bakas pa rin sa mga residente ang lawak ng epekto nito. Isa sa mga pinaka-napinsala ang bayan ng Jose Abad Santos. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, live mula sa Davao Occidental. Jill, kamusta ang sitwasyon dyan? May matapos ang malakas na yugyog ng magnitude 7.8 na lindol, isa sa pinaka-napinsala o pinakamalaking napinsala ang hinaharap ngayon ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. My town is really devastated by this very strong quake. Sinasabi ng mga nakakatanda dito na this is really the worst earthquake that they felt in their lifetime. Sa gitna ng malawak na pinsala, hindi lang mga bahay ang nasira sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Pati na rin ang kabuhayan ng mga residente na umaasa sa dagat bilang pangunahing hanap buhay. Isa na rito si Andrew Bacolod, residente ng Barangay Magulibas sa Jose Abad Santos, na sa loob ng 26 na taon ay tinawag na tahanan ang bahay na ngayon ay wasak na. May problema na mo karon ma'am kay wala gyud mi kwarta karon panahon na. Ngita pa mig area pod nga among mahangyoan og kapuy-an. Lisod po kay ang panahon karon kay napako estudyante tulo ka sila mag-college na pod tanan. Sa malalayong bahagi ng Jose Abad Santos, patuloy ang assessment at paghahatid ng tulong matapos maranasan ang malawak na pinsala ng lindol. Mula sa 16 na barangay na nauna nang naitalang isolated, bumaba na ito sa 8 barangay, kung saan 5 ay nasa coastal area at 3 naman nasa upland areas. Ayon kay Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce, patuloy ang pagkilos ng lokal na pamahalaan upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ayon din sa kanilang alkalde, idinaan na sa 2 paraan ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad sa pamamagitan ng airlift at sa dagat upang makarating ang mga supplies at kinakailangang ayuda sa mga lugar na hirap pa ring marating dahil sa mga pinsala. Yung mga upland barangays naman po natin na San Isidro, Quiapo, Molmol na hindi kayang marating by land ay ginamitan na natin ng mga helicopters through the help also of the national government para maihatid yung paunang tulong sa ating mga kababayan. In this one instance, bigla kong naisip na may dagat naman tayo. Why don't we utilize ang dagat? So naghanap agad ng mga bangka kasi nung nagkaroon tayo ng kalsada dito, ma'am, nakalimutan na yung dagat na pwedeng mag-transportation sa dagat. Nagbigay din ng mensahe ang alkalde para sa mga residente ng Jose Abad Santos na patuloy na humaharap sa epekto ng malakas na lindol. Huwag mag-alala dahil merong gobyerno na tutulong sa inyo. At gaya ng pangako ko sa inyo kahapon, walang magugutom na Diyosenyos. Mangungutang ako ng bigas dyan sa barangay ninyo dahil hindi pa nakakapasok ang ating mga sasakyan. Habang hindi pa nakakapasok, I have instructed our punong barangays na mangutang dyan sa inyong barangay pakainin ang mga kababayan natin. Aside sa food naman po natin, gusto nating i-assure ating mga kababayan that the national government will be helping us in our rebuilding and rehabilitating the structures, the buildings, and even the lives of Diyosenyos. Sa ngayon, nananatiling mabigat ang sakit at pagsubok na iniwan ng trahedyang dulot ng lindol. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga residente upang muling makabangon ang Jose Abad Santos. Mula sa mga pamilyang nagluluksa at nawalan ng tahanan, nananatili ang hangarin na muling makapagsimula at makabangon ang buong komunidad matapos ang trahedyang idinulot ng malakas na lindol. May? Jill, ilan na ang kabuang bilang ng mga nasawi at apektado dito sa lindol? May ayon sa ulat ni ASEC Rafi Alejandro of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ang total casualties na ay umabot na sa 47 ang death tolls from yesterday na 31. Ngayon naman din ay 38 na ang mga nawawala or ang naitalang missing. And most of the regions may nananggaling ay yung mga missing and yung death toll ay mula sa Region 11 at sa Guyana, Sarangani. At yung 11 naman na naidagdag may sa missing ay mula sa Sarangani. May?
Maraming salamat Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa Davao Occidental.